The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Bro Ray, isisipon ng Isabela. Happy Sabbath po mga kapatid. Be blessed po. Happy Sabbath po, mahal na hari. And salamat po sa at kayo po ay ginamit upang makilala po namin ang pangalan ng Aba Yahweh. Ang tanong ko po is sa mahal na hari po. Hindi po kaya si Job ay hindi priest? Kasi po, di po ba ang sabi is, ang priest, walang mga ari-arian, walang mana. Eh si Job mayaman. O panahon po ba, yung nung panahon ni Job, meron silang ari-arian, tapos itong panahon after ni Job, ang mga priest, wala nang mana? Okay. Yun po ang tanong ko po, mahal na hari. Okay. Ito, commonly misunderstood ito kasi. Ang sinasabi diyan na hindi binigyan ng mana yung mga priest is yung sa pagbabahagi ng teritoryo. Di ba hinati yung Israel noon, yung Palestine, hinati yan. O kayo, ito sa inyo ito, ito sa inyo ito, ito sa inyo ito. Yung mga Levites, wala, hindi binigyan doon. Yun ang sinasabi doon. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila nagkaroon ng mga ari-arian nila. Kasi tingnan nyo, di ba merong mga bakahan sila, may mga cattle sila. May pasture, kaya nga may pasture land di ba? May mga pasture land, yung mga lupa na ibinigay sa kanila. May binigay, actually. Pero, hindi masasabing teritoryo nila kasi nasa loob ng territory, halimbawa, tribe of Judah. Binigay yun sa Judah. At ang Judah, ang nagbigay ng maliit na porsyon para sa mga Levites. So, meron pa din. Tapos, nagka-cattle breeding sila doon. May livelihood sila, may livestock sila kasi hindi naman lahat ng Levites noon ay nasa templo talaga. So meron sila. So tandaan natin na meron na pamilya ang mga priest noon. So kung meron mga pamilya, hindi naman lahat ng pangangailangan ng pamilya nila ay iniaas sa temple. May mga alaga silang baka na ano nyo na kaya humihingi sila ng pasture land kasi may mga bakahan sila. And they were given in each territory. Sa territory ni Ephraim, nagbigay siya para sa pasture land ng mga Levites. Sa territory ni Judah, nagbigay din sila. Sa territory ni Benjamin, lahat ng 12 tribes, nagbigay sila ng mga portions nila para sa mga Levites, nakakalat sa kanila. Kasi hindi in-isolate isang lugar lang ang mga Levites. So distributed ang mga Levites sa bawat tribo. So kung meron tayong 12 tribes, 11 kasi pang 12 ang Levites. Kung meron tayong 11 na divisions, lahat yung 11 na yun ay may nakatirang mga Levites. At lahat yun meron silang mga pasture land. So ilagay natin sa present situation. So kung ako ay priest at ako ay may pasture land, nagbebenta ako ng baka, nagbebenta ng kambing, nagbebenta ako ng tupa. Hindi ba't magkakaroon ako ng ari-arian? So similar po yan sa time ng nina Joshua nung pinaghati-hati na. So it's a common misinterpretation na ang mga Levites talaga ay walang ari-arian kasi hindi sila pinamanahan. Hindi pinamanahan pero may ari-arian yan dahil binigyan sila ng mga tribo. Itong portion na to, sa inyo ito ha, sige maghalaman kayo diyan, kayo diyan, magtayo kayo ng pasture ninyo, kung magkambingan, yun yung mga hanap buhay doon. So sa modern day, halimbawa kung sa modern day ngayon,
binigyan ang mga Levites. O kunwari, si Priest Senen, may 5 anak. Pero ang nagsiserve sa temple ay si Priest Senen lang at saka si Priest Don. Paano yung 3 anak? Ay nagtayo ng talyer doon sa ano nila. Pwede ba? Pwede. Nakuha niyo yung mga kapatid? So yan po Opo, yun. salamat po. Salamat po, Mahal Larry. Yan po yun. Thank you, Bro Bert. Holy Sabbath po sa ating mahal na hari, sa ating priesthood, at sa ating citizens of the kingdom. Happy Sabbath po. Ako po ay kinakabahan po sa aking katanungan, pero kailangan ko pong itong itanong kasi po ito po ay bumabagabag po sa aking kaisipan. Nabanggit kanina ni Priest Camille na kailangan na maging malaya po tayo sa ating kahinaan. Ang tanong ko po, ang loyalty po ba ay kahinaan at maaaring humantong sa pagka-alipin? Natanong ko po ito kasi may mga psychological advice o payo na nagsasabi, don't let your loyalty become slavery po. Maraming salamat po. Okay, let me take that. Ano yun, sis? Don't let your loyalty. Don't let your loyalty become slavery. Don't let your loyalty become slavery. Oh, magaling. Maganda. Oo. Ang kasabihan niyan na don't let your loyalty become slavery, ginamit yan in a political sense. Na tayo, kung loyal tayo, tingnan natin yung demarcation, baka tayo ay maging slave. Eto, ano ba ang kaibahan ng isang tao na loyal at anong kaibahan niya sa isang slave? Ano ba yung slave? Kasi hindi mo maintindihan ang sinasabi ng saying na yan kung hindi mo alam kung ano ang slave. Pagka-alipin po. Oh, alipin. Alipin. Ano ba yung alipin? Yung alipin yung ibinenta na ang sarili niya sa kanyang amo. Do what you want to me. Yun ang slave. Pero, yung loyal na tao, hindi mo naman kailangan gawin yun na ibinibenta ko na yung sarili ko sa'yo. Kasi at the time, yung isang slave, yung isang alipin, ay nagiging alipin dahil lalapit sa'yo, sasabihin, kunwari ako, mayaman, may pumunta sa akin, bilhin mo na ako, buong buhay ko, bilhin mo na ako. Sa'yo na ako. Do what you want. O yun, slavery yun. At siya ay nag-submit to slavery. Hindi loyalty ang ginawa niya, kundi slavery. Magkaiba kasi yan eh. Eh ano naman yung loyalty? Pag sinabi nating katapatan, pagiging tapat, ito yung hindi mo hahayaan na sirain ang isang tao ng isa pang tao. Kasi tapat ka dun eh. Ito yung hindi ka basta-basta maniniwala sa sinasabi ng isang tao doon sa isang tao. Loyalty yun. Loyal ka doon sa isang tao. So halimbawa, loyal ka ba sa ating bansa? Of course naman. Loyal ka sa ating bansa. Alipin ka ba ng ating bansa? Hindi naman. You can rest kung gusto mo. Magtrabaho ka kung gusto mo, hindi kung hindi. Pero pag sinisiraan na ang ating bansa, pumapalag ka. Yun, loyalty yun. Worst extreme, ipagtatanggol mo kasi loyal ka. Yan ang least, pinakamaliit na application ng loyalty. Yung mataas na level ng loyalty is yung proactive ka. Na hindi ka doon sa part na do no harm lang. Kasi merong do no harm. Loyal ako sa iyo, I won't harm you. Tapos na hanggang dyan lang ako. Hindi ganon.
Loyal ako sa iyo, kaya aalagaan kita. Magkaiba yun. So yan po, ang malaking kaibahan yan. So hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay inaalagaan ko, ay alipin mo na ako. Yun. Kaya lang kasi yung mga ganyang don't make your loyalty become slavery is politicized propaganda po yan. Ginagamit nila yan sa isang bansa kung gusto nilang sirain ito. Halimbawa, alam natin na ang mga Chinese loyal sa kanilang bansa. Papasok na ang mga kano. Oy, kaya mga Chinese, nabubulagan kayo. Idilat nyo ang inyong mga mata sa katotohanan. You are not citizens but slaves of the Communist Party. Don't let your loyalty become slavery. O ganyan nila ginagamit yan. See? Ganyan nila ginagamit yan. Pero tingnan nga natin. Slave ba ng Communist Party ang mga tao sa China? Hindi Ang daming nagyayaman ng mga Chinese. They have the freedom. They have the although in a controlled environment. And you call that as discipline. So magkaiba po. Ang loyalty ay hinding-hindi slavery at ang slavery ay hinding-hindi loyalty. Ang loyalty ay hindi slavery at ang slavery ay hindi loyalty. Kasi may mga slave na hindi loyal. Nakuha niyo mga kapatid? So magkaiba yan. We are comparing bananas to apple. Ang slavery hindi pwedeng kailanman ay maging loyalty at ang loyalty ay hindi kailanman pwedeng maging slavery. Although minamask nila yan para lang ipropaganda, i-brainwash yung mga tao. So if you become loyal to me, are you a slave sa akin? No. Loyal ka sa akin, tapat ka. Hindi mo papayagan na siraan si King O-Itzi ng kung sino-sino, away kung away. Loyalty ang tawag dyan. Pero naging slave ka ba? Hindi inutusan pa kayo. Paglinis mong inuduro ko, gusto ko ng ganito, magtrabaho ka para sa akin. Did I did it? No. So you are not a slave. But you are loyal. Okay? So I hope clear po sa inyong mga kapatid. Opo, kamahalan. Clear na clear po. Maraming salamat po. Ngayon po, dadako po tayo sa kapatid natin mula Australia. Bro Fred, pasok kapatid. Mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating mahanari, Panginoong Peryo. Ang katanungan ko po ay ganito po. Bakit po matapos na sipain ang mga fallen angel nito o ang mga rebellious angel na pinamumuno ni Lucy, ay patuloy pa rin po ang kanilang kaugnayan o nakakausap pa rin nila ang ating alayam. Bakit nakaka-access pa rin po sila sa kalangitan kung ito po ay sinipan at hiniwalay na po sa kabalan, sa kalangitan? Salamat, Fred, sa tanong. I-extend ko ang tanong mo. I-expand ko na. Bakit hindi pagunawin ngayon si Lucifer? Bakit maghihintay pa ng 1,260 days? Di ba? Parang ganun yun eh. Ito ang sagot ko dyan. Kasi ang alahayam ay may mga timeline yan. At doon pa lang sa Genesis chapter 6, sinabihan na si Lucifer, si Satanas. Sige na nga, ilabas ko na nga yan eh. Isa pa sa Revelation yan eh. Ayoko sanang ilabas ngayon. Sabi ko sa next Sabbath na. Pero ilalabas ko na ngayon. Wala eh. Inungkat na ni bro Fred eh. Nandun yung sagot eh. Sige, ganito yan. Naalala ninyo mga kapatid sa chapter 6 ng Genesis kung saan nagsalita ang alahayam na pinagsisisihan ko kung bakit nilikha ko pa ang sangkatauhan. I regret for having created mankind. Naalala ninyo yon mga kapatid? Na-encounter ba?
Na-encounter nyo? Sige, tingnan nyo yan sa mga Bible ninyo. Bago ginunaw Yes, ang mundo, panahon ni Noah, Yes, opo. may nakasulat dyan, I regret for having created mankind. Pinagsisisihan ko na nilikha ko pa ang mga tao because the inclination of their heart is always evil all the time. Lagi na lang masama ang kanilang nilalaman ng puso all the time. Pero teka lang, yan ang sinasabi nila na nagkamali daw ang alahayam. Tingnan mo, pinagsisisihan niya eh. Well, sabihin natin pinagsisihan ng alahayam. Pero alam niyo na hindi yung mga tao ang tinutukoy niya dyan na pinagsisihan niya bakit nilikha ko pa ang sangkatauhan. Hindi po yung mga tao ang sinasabi dyan. Ang sinasabi dyan is pinagsisisihan kong nilikha ko pa itong si Satanas at ang kanyang mga anghel. Think about that. Think about that. At ang sabi niya, their days are numbered. Ibig sabihin, binigyan ko ng limitasyon ang kanilang panahon. Basahin nyo. Anyone can read that? NIV. O sige, pakita natin yung version ng mga chanos dyan. I regret for having created mankind, for the inclination of their heart is evil all the time, and their days are numbered. Ngayon, matanong ko kayo, across the scriptures, sino ang sinabihan ng alahayam na your days are numbered? Si Satanas. Correct? Elsewhere, buong kasulatan ang sinabihan ng Aba na may bilang na ang mga araw mo, your days are numbered, ay hindi po ang sangkatauhan, kundi si Satanas. So babalikan natin ang Genesis. Sino pala ang sinasabi ng Messiah doon ni Aba na your days are numbered? Pinagsisisihan ko, bakit nilikha pa kita? Si Satanas po yun, hindi tayo. Kasi kung tayo ang tinutukoy doon, aba, hindi makatarung ang alahayam yan. Eh anong sabi? The alahayam is righteous and just. Hindi niya sasabihin yun. Or hindi yun ang kanyang saloobin? Because he is righteous and just. Righteous. So kung righteous, i-apply natin, sino ba ang may kasalanan? Bakit nagkasala ang mga tao? O balikan na lang natin ng panahon ni Noah. Bakit naging masama ang mga tao? Corrupted ang mga tao. That's why gusto niyang i-wipe out ang mga tao. Sino ang may kagagawan? Sino ang sumira ng kanyang creation? Hindi ba't si Satanas? So in short, si Satanas ang sinasabihan doon na I regretted for having created you. Pinagsisisihan kong nilikha pa kita. At across hanggang sa Revelation, your days are numbered. Si Satanas. Mula sa isang time frame, sinabi siya, I give you 1,260 days. Katapusan mo. And Satan stands condemned. May katapusan ka, Satanas. See? So wag po kayong maniniwala dyan sa mga doktrina pataranta ng mga tiyanos na tayo ay masama. Kaya love na lang tayo. Kasi we can never be righteous. Kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging righteous sapagkat tayo ay mga uod lamang. Yun ang sinabi na Eliphaz kay Job. You can never be righteous. At maging righteous ka man, wala yun, walang saysay yun. Because both righteous and wicked magpiperish. See? Kung paano nila kinurap ang buong kasulatan. So hindi po pinagsisihan ng alahayam na nilikha yung mga tao. Ang pinagsisihan niya ay ang paglikha niya kay Lucifer at saka sa mga kampon niya. So babalikan ko,
ang question ni Bro Fred, bakit nakaka-access pa? Sagot, sapagkat binigyan ng panahon si Satanas ayon sa timeline. Ang aba kasi, may timeline niya na nakapreset na. At hindi niya gagalawin yan. Kaya nga, meron siyang mga prophecy. Prophecy are instructions. Pagdating ng panahon na to, ito ang gawin nyo. Pagdating ng panahon na to, ito ang gawin ninyo. Sapagkat si Satanas ay aabot hanggang sa panahong ito. Okay? So, I hope clear sa kapatiran. Because Satan was given time. Even the Gentiles, binigyan ng time. Gentiles yan, dyan gumapang si Satanas binigyan din niya ng panahon. May katapusan yan. Their days are numbered. The days of the false prophet is numbered. May katapusan lang ang panahon ni Satanas, ng false prophet, at ng mga Gentiles and the wicked. Lahat yan, naka-timeline, may katapusan. So as of this time, they are free. Sige, gawin nyo kung anong gusto nyo. You are free. Pero pagdating dito, tapos na tayo. I have my timeline. So another possible reason, baka binibigyan pa ng aba ng chance si Satanas para magbago. Yan, that is another possible reason. Although hindi expressly sinabi dyan. Pero for the benefit of the doubt, baka binibigyan pa ng panahon. Kaya binigyan ng timeline. So, ang mga ganyang bagay, ang nakakaalam na ay ang alahayam. Wala tayong karapatan upang mag-crossover para tuklasin yung bagay na yon. Dahil may mga lihim ang alahayam na mananatiling lihim sa sangkatauhan. Hindi naman lahat i-divulge niya May limitasyon din kung hanggang saan ang i-divulge sa atin. So I hope, Bro Fred, thank you for the question. Salamat po kami, Hari. Malari, pwede pong dagdagan ko yung tanong ko. Sure po, sure po. Ang pagkakalikha po ba sa mga anghel ay pareho din po ba sa pagkakalikha sa tao? Kasi kaya ko po nabanggit ito, meron pa rin silang mga ambisyon na paghahangad ang mga anghel, maging sa tawag ng kanilang pita ba? Dahil nag-asawa po sila ng mga tao, meron pa rin silang paghahangad sa katawan nila. Paano po ba Okay. yun? Alam niyo ang mga angels, binigyan din naman yan ng aba ng free will. Binigyan ng free will. Okay. That is the true freedom. That is the true democracy. Binigyan kita ng free will. Mamili ka ako o magsasarili ka ng iyo. So, ang kasalanan ni Satanas is disloyalty in the first place. Na sumabay yung ambisyon na higitan ang aba. Yun ang isang So, kung sasabihin natin may weakness ba ang creation? Walang weakness. Binigyan lang ng free will. It's not weakness, but a free will. Kaya nga, nagkodita ang mga anghel sa langit Why? Kasi binigyan din ng free will So, ibig sabihin, ang ating aba ay hindi diktador. Authoritarian siya, pero hindi diktador. Kaya nga, nakipag-covenant Kasi kung diktador siya, hindi na siya makikipag-covenant. Magkaroon tayo ng kasunduan. Nag-agree ka ba dito? Oo, agree kami dyan. Sige, that is a covenant. Kaya nga, nung panahon ni Moses, ano ang sabi ni Moses? Kung papatayin mo ang mga yan, isama mo na ako. O anong ginawa ng aba? Sige, wag na lang. Alang-alang sa'yo.
See? Nakikipag-bargain din naman ang Aba eh. So hindi siya totally diktador. Righteous lang siya. Pag mali na, hindi na siya aayon. So going back to the question, may imperfection ba? Yun ang the best question eh. Meron bang depekto ang pagkakalikha sa mga angels? Walang depekto, ngunit binigyan ng free will. Ang pagkakalikha ba ng mga angels ay kagaya sa mga tao? Ang paglikha ng tao. So tingnan natin ang paglikha ng tao. We were created after His image. Yung first couple after His image. Nasira ito, na-corrupt. That's why they started to devour each other. Kinakain nila ang isa't isa. Kasi they become genetically corrupted. Yung mga tao, yung mga hayop, ganun din, naging genetically corrupted. They started to devour each other and the land is covered with blood. Yan ang sinasabi, both Genesis and Jubilee. So may kahinaan ba? So ngayon, humans were created perfect but was still on the process nung pinakialaman ni Satanas. Bakit nasa proseso pa? Kasi ganito po yun. Di ba sina Adam and Eve ay still flesh? Flesh pa sila noon eh. Inoperahan nga si Adam eh para kunin ang isang kanyang rib at i-create si Eve. So may flesh. Pinatulog. Bakit? Para hindi makaramdam ng pain. So still flesh. Pero bakit nilagyan ng tree of life? Kasi preparation yon para sa kanilang proseso to the next step to become incorruptible flesh. Kaso nadapa sina Adam and Eve. Ang kinain is tree of knowledge. Gustong magsarili. So ganun din ba ang pagkaka-create sa mga angels? It's different. Kasi ang mga angels create in spiritual form na may kapasidad upang mag-manifest into a physical form. Yun ang wala tayo, yung kakayahan na mag-manifest into spiritual form and back to physical form. Wala tayong ganun. Pero ang mga angels, spiritual form, pero kung gusto nila makipag-interact sa human, pwede silang mag-assume ng physical na katawan. Naalala ninyo? Si King Yahawashi, di ba kumain pa kay Abraham? Nagsalo pa sila, kumain. Bakit? Nag-manifest siya into physical flesh. Ibig sabihin, pwede siyang mag-asawa ng humans at the time. Pwede para siyang magkatawang tao eh. O yun din si Lucifer. Yun din ang mga angka ni Lucifer. They can manifest as humans. Kaya nakapag-asawa sila ng tao. Doon na nagsimulang na-corrupt ang genetic order ng tao. Yung sinasabi na corruption. Kasi tayo, iba ang pagkaintindi natin ng salitang corruption. Eh. Pag corruption, involved ang pera. Ngayon, corruption, politiko yan, corrupt yan. Yan ang pagkaintindi natin. Noon, ibig sabihin ng corruption noon is nasira ang order, the natural order. Bakit nasira ang natural order? Because nagkaroon ng genetic modification. At si Satanas hanggang ngayon ay ginagawa ang genetic manipulation. Kaya nga meron tayong mga GMO. Still destroying the genetic order.
Ginawa niya yan noon, mga animals and humans. Ngayon, pati mga plants. Genetic manipulation, GMO. So bago kayo malito, balikan ko ulit ang question ni Bro Fred. Yung pagkakalikha ba ng angels sa kagaya sa tao, magkaiba. Ang angels may dual capacity. Pwede silang invisible spiritual form, pwedeng mag-manifest into a physical human form. Kaya nagawa ng mga angels na makipagniig sa daughters of men. Anong katibayan? Si King Yahushua was a spirit form, pero nagmanifest as a physical na tao at nakikain pa kay Abraham. Tayo, wala tayong kapasidad na mag-manifest as spirit form at mag-switch into physical form. Wala pa. Bakit? Hindi pa tayo nakaproceed doon sa pagkain ng the fruit of the tree of life. Okay, wala tayong capacity ng ganun. Tree of knowledge ang nakain ni Adam and Eve. Okay? So, I hope I have answered the question. Salamat, mahal na Hari. Maraming pong salamat. Mahal na Hari, isa na lang po ba? Pwede po ba? Tapusin ko na po to. Mahal na Hari, sin offering po. Kami mga nasa overseas, ano po ba ang magagawa namin? Posible po ba kami kapag acquire nun, sin offering? Okay, pwede po kayo magpagawa ng sin offering. Ang gagawa is yung priest dito sa atin, sa Ophir. Pwede po yun. That is understood. Yes. Salamat po. Salamat po. Yun lang po, mahal na Hari. Salamat. Pero by the time na may priest na rin kayo dyan sa abroad, kung lumaki kayo, then you can do the offering dyan sa abroad. Kaya lang, ewan ko, baka mamaya maakusahan ng cruelty on animal, etc. Yan ang problema ninyo. Totoo po yun. So dito na lang sa atin. Yun lang po, mahal. Salamat po. Aming mahal na Hari.